Nagising ako sa mga halik na pumupuno sa aking mukha. Mula sa noo, sa pisngi, at sa aking labi. Nakaunan pa ako sa isang matigas na bagay. I tried to move my arms but it got stuck from another hard thing. When I slowly opened my eyes, a wide and contented smile from Vince welcomed me. Nakaunan ako sa braso niya at nakayakap ako sa kanya. "Good morning, baby. Got tired from our performance last night?" He teased. Then he leaned down to give me a peck of kiss on my lips. Napangiti ako. Mas lalo ko lang isiniksik ang sarili ko sa dibdib niya. Para kaming sina Adan at Eva sa postura namin ngayon. Pareho kaming walang saplot. At tanging puting kumot lamang ang nakatabon sa amin. The memory from last night flashed back on my mind. Everything was kinda disturbing. Those positions and dirty talks made me quiver in shame. Nakakahiya. And the most embarrassing one was what we did in the stairs. Stairway to heaven. Natatawa na lang talaga ako. Kung ganong research ang gagawin ay marami sigurong masisiyahan. They would found research a piece of cupcake. Speaking of cupcake, oh shit. Nadamay pa ang kawawang cupcake sa kalandian naming dalawa. My goodness. Dahil na rin siguro ito sa kasabikan naming dalawa, sa isa't isa, lahat na yata ng posisyon ay nagawa na namin. We already did everything just to satisfy each other and gave us the electrifying pleasure. That was the best sex I have ever experienced. Kung sa bagay, sa kanya ko lang naman talaga naranasan ang ganoon. Sa kanya ko lang din naman naibigay ang sarili ko at hindi ko yun pinagsisisihan. "Look at your finger, baby," dinig kong sabi niya. I naively raised my hand and looked at my fingers with no idea. But my eyes delighted when I saw a sparkling diamond ring on my finger. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Nakanganga ako at wala akong pakialam kung mabaho ang hininga ko. Basta ang alam ko lang ay nagulat at hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. "Do you like it?" he asked. Mangha akong tumango. Anong ibig sabihin dito? Alam ko naman ang sagot. Gusto kong sabihin niya, so that I won't live in a vogue set up anymore just like before. His nose flared. "Didn't I tell you last night that I am marrying you? You said yes, so I remembered it." Ang bilis naman niya. "At saan mo naman kinuha ang singsing? Bakit sobrang bilis?" "It's beautiful," sabi ko. He sighed deeply. I got it before. Plano ko sanang mag-propose sa'yo after your examination. Pero nangyari ang lahat. So now that you're here, I won't waste another chance. I don't know how to react. We wasted long time before we got here. But maybe those times were the lessons for the both of us. Maybe a challenge too. Without those, we wouldn't realize our mistakes. Especially me. Aminado akong may kasalanan din ako. Hindi ko man lang siya kinausap para malinawan. I judged him right away. Mas inuna ko yung nararamdaman ko. Pero wala na yon. Pinagbuklod pa rin ulit kami ng pagmamahal. Kahit malayo man kami, o kahit saan kami magpunta, hindi nawala ang pagmamahal namin sa isa't isa. And that is the strongest communication that we have. Our mouths were mute, but our minds and hearts aren't. It was talking our names. "George, me and your daddy will go somewhere important kaya Tito Cleus will take care of you muna, okay?" Paintindi ko kay George. Pupunta kami sa ospital kung saan na-confine si Professor Danilin. Hindi ako makapaniwala na siya ang donor ko. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang malaking tanong sa isipan ko, bakit niya ginawa yon? Kaya pupunta kami doon ni Vince para kausapin siya at
at makapagpasalamat na rin. Yes, Mommy. Take care both of you. I love to be with Tito Cleos, cause Tita Akira were there to cook pancake for me. Excited na ani nito. Nagkatinginan kaming dalawa ni Vince. Pagkatapos ay ibinalik ko rin ang tingin kay George. Who's Tita Akira? Little George, tanong ko. Tito Cleo's special someone, Mami. Tiningnan ko ulit si Vince. May pinipigilan akong ngiti habang tinitingnan siya. Nagkasalubong ulit ang mata namin. That asshole billionaire has a special someone, huh? He didn't mind telling the gang. Lagot talaga yung lalaking yan. Later on, hinatid na namin si George sa bahay ni Cleus. Nang makita namin ito ay nakaboxer lang ito at walang kahit anumang saplot. You fucking asshole, get dressed! Inas na sabi ni Vince nang halos subad itong lumabas. Agad na tinakpan ni Vince ang mata ko. Natatawa na lang talaga ako sa kanila. Pinapasok niya muna kami bago pumunta sa itaas para magdamit. Napabuga ng malalim na hininga si Vince. He looked stressed because of what happened. He even has kiss marks on his neck and all over his body. He murmured. Maya-maya ay bumaba na ito, pero may kasama na siya. Kasama niya isang morena at matangkad na babae. Para itong manika sa itsura nito. Napakaganda. Bilugan ang mga mata nito at matangos ang ilong. Manipis din ang kanyang labi. Magandang pagkakakurba ng katawan nito. She's astonishing. Akira Jimenez, everyone, his maid. Putol ng babae kay Cleus. Nagkatinginan ang dalawa. Cleus gave a strong express. His teeth clenched. Parang nag-uusap ang dalawa, gamit ang kanilang mga mata. There's something fishy about them, but I have no place to dig in. Alright, iiwan muna namin si George sa'yo, dahil may pupuntahan kami ng kaibigan mo. Agaw ko sa atensyon nila. Ngumiti ang babae. No problem, ma'am. Kami nang bahala kay George. Anito? Napangiti ako sa kanya. Gustong-gusto ko talaga itong maliliit na dimple niya. Nasa gilid ito ng kanyang labi, sa ibabang parte. It's so attractive to look at. I think that is her best asset. Angelica na lang, sabi ko, sabay ngiti. Hey you, Cleus Jinwoo, ang anak ko ha? Bilin pa ulit ni Vince bago kami tumalikod. Pero binigyan lang ng dirty finger ni Cleus si Vince bilang reply. Nang makita niyang nakatingin si George sa kanya, binawi agad nito. Nagpakarga na si George kay Akira. Palagay ko gustong ng anak ko ang tita Akira niya. Magkakasundo sila. Vince Lamborghini stopped in the front of a hospital. Nandito na kami. He opened the door for me and we went inside while holding each other's hands. Pinapawisan ang kamay ko dahil kinakabahan ako ng kaunti. Vince pressed my hand. It's okay, baby. Everything will be fine. Binigyan ko lang siya ng maliit na ngiti. Maya-maya ay nasa tapat na kami ng kwarto kung saan nandun si Professor Danilin. I heaved a deep sigh before opening the door. Nakita kong nakahiga si Professor Danilin. Sobrang payat na nito at nalalagas na rin ang kanyang buhok. Nakatulala lang ito at nakatitig sa kawalan. Nang marinig siya, parang napukaw ang kanyang atensyon. Sino yan? Tanong niya, nanghihina na ang boses nito. She looks so fragile and vulnerable. It's me, Prof. Angelica Magalona. Sagot ko. She got stilled. I came here to see and ask you why. Diretsahang sabi ko. Wala na akong panahong magpaligoy-ligoy pa. Anong kailangan mo ngayon? She asked. Nakatayo ako sa gilid niya, konting distansya sa kanya. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ibinigay sa akin ang mga mata mo. Bahagya siyang bumangon, pero diretso pa rin ang tingin niya. It is because I am dying, Angelica. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Paano?
When did it started? Days or weeks? Maybe I would die. I am just waiting for my time. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Kahit anong gawin ko, hindi mapapasa akin si Vince dahil ikaw ang gusto niya. May luhang tumulo sa mata niya. At bago ako mawala, I want my life to be memorable and purposeful. Then, naisip kita. Naisip ko ang kalagayan mo. At habang nakikinig sa kanya, hindi ko mapigilang hindi umiyak. I am diagnosed with stage 4 lung cancer. I can't make it anymore. I'm getting weaker and weaker every single day. Professor Danilin extended her hands. Lumapit ako at inabot ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Ikinulong niya ito sa kanya. Please, take care of my eyes. Inaamin ko, sinaraan kita kay Vince noon. I tried to seduce him and told him that you're bad for him. Pero ikaw talagang mahal niya. Give him a chance, Angelica. He deserves it. Magtiwala ka sa kanya. He never cheated on you. Alam ko ang nararamdaman niya. He loves Vince so much that she used dirty tactics to get him. Nagmahal lang naman siya. At hindi ko siya masisisi doon. Niyakap ko si Professor Danilin. Salamat, Professor. She hugged me back. No problem, sweetheart. You deserve each other's love. Take care of Vince and for me. Masaya ako sa inyo. Sana mapatawad ninyo ako. Pinapatawad na kita, Prof. Sa totoo lang, wala namang masama sa pagmamahal. But always know your limitations. Play fair. Love fair. Kung mahal ka talaga ng isang tao, siya ang gagawa ng paraan para makuha ka. Love will make you crazy but it will teach you a lot of lessons. Cheers! For the love we can't have. Cleus cheered. Natatawa na lang ako sa dalawa dahil problemado sa kanilang love life. We decided to gather, to unwind, and to earn tranquil somehow. Alessandro is stressed because she can't have the girl he is feasting to. While Zenon, he is pressured and tired upon listening to her mother about marriage. His mother is stressing him about getting married and settle down. Habang kami ni Cleos, stress-free. No time for love, just sex, work, family and nothing more. But we are careful. Sex is a natural part of human sexual health. Yun ang napag-alaman ko ever since and especially now that I am a professor. We can have sex as long as we want, but the only thing is, we should be ready for the obligation. And if you are not ready, then it's not time to have a baby. We don't use condoms for nothing. I pity you, brothers. Natatawang pangaasar ko sa kanila. Sabay tungga ng alak. The two men just gave me a deadly glare. Mangyayari din sa iyo to. Antayin mo. Ani Alessandro. Ngumiti ako. Hindi mangyayari yan. Tingnan lang natin. Sabad naman si Zenon. I have no time for that kind of thing. Love has no place in my heart. And as of now, I am not interested to any other girl. I am as strong as brick and I believe no one can fragile me. Habang umiinom kami, hindi ko mapigilang hindi mapalingon sa kabilang table. It was a group of hot college girls. Sobrang ingay ng mga ito at lasing na sila. But a small and petite girl caught my attention. His smile, his hair, his fashion, everything about her. It gave me a splendid feeling. Tawa lang ito ng tawa at tingin ko ay lasing na dahil namumula ng mukha nito. Hair as gray hair and red lipstick gave me a badass look. She's a brat. I already knew it even without asking her. Kitang-kita naman. Sinubukan kong ibalik ang atensyon ko sa usapan namin ng barkada. Uminom ako ngunit hindi na nawala sa isip kong babaeng iyon. Nagulat na lang kami nang may sumalo sa amin na babae. Talagang umupo pa talaga sa tabi ko. Ininom nito ang alak na nasa baso ko. The heck with this girl? Anong ginagawa mo dito?
I asked with no emotion. Nainis ako nang hindi niya ako pinansin. Lahat ng babae, kahit nasa malayo, ako ay pinapansin, ako. Samantalang itong nasa tabi ko, ay wala siyang pakialam. Mga kuya, parang gasolina, ang baho ng utot ko. Natahimik ang tatlo at natigilan sa sinabi ng babae. Nagkatinginan sila. Ngunit kalaunan, ay sabay itong pumalatak ng tawa na halos ay mahiga na sa sofa at nakahawak sa mga tiyan nito. Napasa po na lang ako sa noo ko. Nagkukwentuhan ng mga ito at panay tawa dahil kung ano-ano na lang ang sinasabi ng babae para lang silang magbabarkada. Hanggang sa dumikit na ang babae sa akin, nagiinit na ako. Sinubukan kong umusog pero wala nang space para akong mapapasok kapag nagkakadikit ang mga balat namin. Move! Utos ko sa kanya, ngunit natalabaw lang ito. I wonder where are the parents of this little brat? Nagulat ako nang bigla itong kumandong sa akin at hinalikan ako. I got stilled. Hindi ako nakagalaw. Ang narinig ko na lang ay ang hiyawan ng mga kaibigan ko. Later on, umalis na ito at bumalik sa mga kaibigan niya. Simula noon hindi na siya nawala sa isipan ko. Kahit habang nagtuturo ako ay hindi siya mawala. All I think of is her soft lips on mine. Napamura ako ng mahina. I already investigated her. Asshole Vince Hanson. Her name is Angelica Trinity Magalona, a first-year college student, taking civil engineering. And guess what? I had her investigated with the help of my lawyer friend, Zenon Carter Evangelista. Hindi ko na talaga mapigilan ang tingin ko'y mababaliw na ako kapag hindi ko pa malaman ang buong pangalan niya. What? I attentively asked. She's studying at your university, man. Good luck. Oh shit. Maybe it's time. Sa walang pag-aalinlangan ay lumipat ako sa university namin. Doon ko napagpasyahan na doon na magturo, kahit ayoko naman talagang magturo doon. Ayokong isipin nila. Napapabaron ako ng university dahil pag-aari namin yon. I want them to see my capabilities as a professor. Gusto kong ipamalas ang kakayahan ko as professor. I don't want them to think that I went to the top because of my family name. At napatunayan ko yan. Sa Gastonia University, gusto ko mang manatili pero hinihila na ako ng anghel. Whenever I see her, I really tried my best to stop myself from wanting her. Iniisip ko palagi na bata pa siya at nag-aaral pa. I distance myself but I am still watching her from afar. Makakapaghintay ako hanggang sa graduate siya. Napatunayan ko talaga na she's a brat dahil nakikita ko na iba-iba ang kasama niyang lalaki. She's flirting with them. She's making voice as a collection. A brat indeed. Pero sinubukan kong huwag makialam. Patience is a virtue. Hanggang sa umabot siya ng 4th year, binabantayan ko pa rin siya. And I also became her professor in chemistry. Nagpapasakit siya ng ulo ko palagi. But I always thought na konting-konti na lang at popormahan ko na siya dahil malapit na siyang graduate. Pero hindi ako nagtagumpay doon. Pinaglaruan ako ng tadhana dahil siya na mismang lumapit sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Inaakit niya ako gamit ang kanyang nakakabaliw na karisma. How can I resist her when she's so hot and I have these burning feelings for her? She means the world to me. I am willing to give up everything for her. I can be her sugar daddy and give her everything she wants and cap prices. I love my baby. I got her truly. Naging kami nga hanggang sa makagraduate. It was not easy since it was hard to hide our relationship. Dahil natatakot siya. Kung ako masusunod, gusto kong ipaalam sa lahat na akin siya. Wala akong magawa dahil nire-respeto ko ang desisyon niya. 3rd year pa lang siya ay nakuha ko na ang permiso ng daddy niya. Kinuha ko muna ang tatay bago ang anak. Hindi naman mahirap dahil magkakilala ang mga pamilya namin. A small world indeed. My family and friends already know her,
Kahit pa hindi ko pa siya na ipapakilala. Hindi pa nga niya ako pinapansin noon. Iba akong magmahal. Diretsahan at planado. But I thought everything would go smoothly and as I expected it to be. Pero hindi. Hindi pa rin pala perpekto ang lahat. We got cool off dahil iyon ang gusto niya. She needed to focus on her review. It wasn't easy for me. Kaya nilunod ko na lang ang sarili ko sa trabaho.